Last Sunday, we were reminded na matapos iligtas, we have to know Christ. And in knowing Him, we will be like Him. Kung bakit ba ganyan? Habang nare-reveal si Jesus sa'yo, nakakamukha ka niya. May urge sa loob mo na gawin kung anong ginagawa ni Jesus. And it has always been God's intention to make us like His Son. Yun ang intention ng Diyos. Ito ang sabi ng Romans 8:29. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son. Kaya naman, tingnan agad din yung intention ng Diyos Ama. Ang intention niya, makakamukha tayo ni Jesus. So, para makamukha ni Jesus, kailangang patibayin natin ang ating connection sa Diyos. Akin lamang nire-rewind or pinapaalala yung tinuro ko last Sunday. We must pray continually, meditate on His Word day and night, and live a fasted life. Kaya, paalala, January 1 to 7, we have our fasting week. Kung gusto ninyong lumampas pa kayo ng 1 week, okay lang yon. You miss 1 meal, 2 meals, whatever is yung hindi. Kasi yung iba, masyado na daw sanay sa ganon, you go beyond. Yung merong medical issues, huwag kayong magpa-fasting. Now, everyone is encouraged kahit ang nasa online. And we will have, sasabayan natin ito ng word and prayer sa 3rd floor, January 1 to 7. Let's start the year right. Ano? By input sa Espiritu. Because we should also lessen, if not eliminate, ang mga input sa flesh habang dumadami ang inputs natin sa Espiritu. Add and subtract lang yan. Kindly say, add and subtract. Galatians 6 verse 8. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kung alin ang pinapakain mo, yun ang lulusog. Kung alin ang tinataniman mo, doon ka magiging strong. Pag panay ang tanim sa Espiritu, your inner man will be strong. Pag panay naman ang tanim sa laman, walang kakalaban-laban. Parang ganito yan ha, kung gustong makalaya sa kalaswaan, ititigil mo ang pinapanood mo na malaswa. Bakit? Kasi input yun sa flesh, as simple as that. Walang kalaban-laban ng Espiritu natin, kung laman ang tinataniman. At kahit pa may tanim ka sa Espiritu, meron kang kaunting dasal, may kaunti kang listening of the Word, may kaunti kang fasting, pero diretso rin ang tanim sa laman, mas malamang matatalo ka. Galatians 6 verse 7. Do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Maraming addict sa drugs, sa alcohol, sa nicotine, may addict sa food, may addict sa kape or sa caffeine, may addict sa sugar o sa cake, o milk tea. Ay ang sinasabi, makakatigil naman sila kapag ginusto na nila. Yan ang deception ng lahat ng addict. Dahil nung ginusto nila, hindi naman na kayang tumigil. Bakit? Kasi malakas pa rin ang laman. Dahil hindi naman nabago yung lifestyle of inputs. Panay pa rin ang tanim sa laman. Titigil daw magsugal. Pero pagpunta sa lamayan diretso sa baklayan. Hindi naman nataya, nanonood lang. Yun nga tanim yun sa laman. O kadami makakausap, si kubrador pang kinausap. Anong tumama? Kung gusto mong tumigil sa sugal, bakit tinatanong mo pa? Tapos nung sinabi, inaalagaan kong numero yun
Sasama sa casino, di daw naman maglalaro. Eh bakit sasama ka pa? Mamamasyal ho. Sa luneta na lang. Paano titigil ng pag-inom kung ang hanap mo ay yung saya ng barkadang nagsasama-sama lang sa inuman? Noong ako tumigil ng pag-inom, madali sa akin dahil hindi pa ako addict sa alcohol. Ako'y nahirapan dahil hindi ko na makasama yung mga dati kong mga kasama. Kasi masaya rin naman Merong fellowship ng barkada, pero I have to do it. Bakit? Kasi kailangang bawasan ko ang inputs. Gusto mong lumaya sa anumang addiction, lalayo ka sa environment that encourages such behavior at sa mga kasamang parehong addict kung anumang addiction. Paano ka titigil sa pag-inom kung nakadisplay pa rin sa bahay mo iba't ibang alak? May napuntahan ako talaga namang iba't ibang alak, parang altar. Muntik na akong lumuhod dahil ang ganda ng patas. Galatians 6 verse 8. Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Huwag mong akalaing konti lang naman. Pag nagtanim ka sa laman ng kahit konti, pati titindiin niyan ang appetite mo. At pag tumindi ang appetite mo sa kung anumang kinakaadikan mo, sa paramihan. Mahirap tumigil sa una, pero pag naka 20 days ka na tumatanggi, ay makakabuo ka ng pattern of thinking. Mamaya sasabihin mong mas madali nang tumanggi. Why? Because Galatians 6 verse 8 says, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Isa sa katangian ng mga nabago ng Espiritu, isa sa katangian ng mga na-born again, nais nilang mabuhay ng banal. Amen ba? Kaya ang kanyang Espiritu ay nagre-respond. Kapag siya'y nag-worship, lalo na't umawit siya ng tungkol sa kabanalan ng Diyos. And the angels cry, oceans cries, you're lifted high, holy. Why is it? Ewan ko kung ako lang most likely lahat tayo. Why is it tuwing ikaw ay umaawit patungkol sa kabanalan ng Diyos, there is something in you na nagre-respond. Alam mo kung bakit? Because that is what humankind lost. Yan ang nawala sa tao. We don't even know what holiness is. Kahabag-habag ang tao. Gumagawa siya ng kabanalang panlabas. Pag nakaputi, banal. Pag may ilaw sa ulo, banal. Pag ikaw ay tahimik at ikaw ay nakatingin lamang kay banal. We don't even know what banal is. At alam mo bang yan ang katangian, ang Diyos lang ang meron? Na lahat ng karakter niya ay mai-describe mo as holy. Holy power. Holy presence. Holy love. Everything in Jesus or in God can be described with holiness. It's the reason kaya simula nang nilalang ang mga seraphim. Simula nang nilalang ang mga anghel. Sila'y sumasamba na. And there are angels at the throne crying, holy, holy, holy. It is the reason kung bakit gusto nating makapunta kay God because of what we lost. We lost that holiness. Kaya isa sa katangian ng mga nabago ang espiritu na born again,
Nais niyang mabuhay ng banal. Ang desire niya ay to be holy. Isa sa katangian ng mga tunay na born again, ayaw niyang mamuhay sa kasalanan. Kaya huwag mapagod sa pagtatanim sa Espiritu. Huwag mapagod sa pananalangin. Huwag mapagod sa pagme-meditate ng salita. Huwag mapagod sa pagpa-fasting. Eliminate the input sa flesh. Bakit? Kasi isa sa proof na ika'y ligtas, nais mong mabuhay ng banal. Kaya kung ayaw mong mabuhay ng banal, yung gang wala kang walang urge mabuhay ng banal, kakatakot yun. By praying, meditating, fasting, we will make our spirit strong, our flesh weak, and we will be victorious over temptations. Galatians 6:9 says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." After the rescue, as we grow in the knowledge of Christ, sabi ko sa inyo last Sunday, makakamukha tayo ni Kristo, magiging victorious tayo sa mga tukso. Yan ang magaganap. Pero may isa pang magaganap. Isa pa. Tanungin niyo ako, ano po yun, Pastor? Na naisin nating paglingkuran ng Diyos. Habang nakikilala mo si Jesus, makikita mong siya'y isang servant. Di ba sabi ko sa inyo, habang nare-reveal si Lord sa iyo, nakakamukha ka niya. At habang nakikilala mo si Jesus, wow, may makikita ka ang katangian niya. Si Jesus ay isang servant. Matthew 20:28. The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Di siya pumunta dito para paglingkuran. Di siya pumunta dito para maging bossing. Nandito siya para maglingkod. Kaya mapapansin mo noong gabi na siya'y inaresto, anong kanyang ginawa? Kanyang hinugasan ang mga paa ng mga disipulo at sinabi sa kanila ang kanyang huling turo. Ano yon? Ang maging servant sa bawat isa. John 13:14 and 15. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Verse 15, for I have given you an example that you should do as I have done to you. Pinakita ko na sa inyong halimbawa, gawin ninyo kung anong ginawa ko sa inyo, gawin nyo sa iba. Be a servant. Kaya naman ang tawag ni Apostle Paul sa sarili ay a servant of Jesus Christ. Yan po ang gustong-gusto ni Paul na description nila ng mga apostol, a servant of Jesus Christ. Kahit yung half-brother ni Jesus, yes, meron pong mga half-sibling si Jesus. Na si Jude, ganun din ang tawag sa sarili. Jude 1 verse 1. Jude, a servant of Jesus Christ. Pwede naman sabihin niyang Jude, the half-brother of Jesus. Pwede gamitin ni Jude ang kanyang malapit na relasyon kay Jesus para may authority pag siya'y sumulat. Pero mas pinili ni Jude ang status na servant. At marami sa family ni Jesus, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang disipulo, sa kanyang apostol, ay itinuturing ang mga sariling servant ni Jesus. Now, anong implication nito? Anong implication? Anong dating? Anong ibang meaning? Anong dalang meaning nito? If we are the servant of Jesus, then Jesus is our Lord. Basahin ko sa inyo yung Romans 10 verse 9. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. If you openly declare that Jesus is Lord, you will be saved. At ginawa naman nga natin. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus
na aking Panginoon, Ari, Diyos, tagapagligtas. Because we openly declare. Pero alam mong another way ng pag-interpret ng verse na to? If you openly declare that you are a servant of your Lord Jesus, you will be saved. Nawala yung meaning ng servant eh. Dineclare nga lang natin na Jesus is Lord. Pero nawala yung meaning, if you will call Him Lord, then you must be a servant of Jesus Christ. Kaya isa sa mga katangian ng mga iniligtas, sila'y servant. Kindly call your neighbor. Halimbawa, alam mo ang pangalan niya. Halimbawa, ang pangalan niya Juan. Sabi mo, Juan, the servant of Jesus Christ. Sabi ng isa, Juan. Example lang naman yon. Hindi ko po kilala ang pangalan. Sige, bibigyan kita ng 1 minute. Kilalanin mo ang pangalan ng katabi mo, yung hindi mo kilala. Kilalanin mo ang pangalan. Bihira naman ang mga katabi mo, hindi mo kilala. Pero kung hindi mo kilala, know him or know her. Now, say it again. Now that you know his or her name. Name, say it. You are servant of Jesus Christ. Now, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang implication ng being a servant. Tingnan ninyo. Kaya pala, excuse me, may verse na nagsasabing, Lucas 6:46, so why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? Oh. Bakit mo ko tinatawag na Lord, Lord kung hindi mo ginagawa ang sinasabi? Ibig sabihin, paano mo ako naging Lord? Ikaw na may hindi ko servant. Saan ka nakakita na servant na hindi sumusunod sa pinapagawa ng kanyang master? Saan ka nakakita? Saan ka nakakita ng empleyado, halimbawa, na may sinabi si boss, dalhin mo nga rin sa munisipyo, at sabi noong servant, ay di kayo na. Siya, tapos. Tapos ang pagsiserve noon. Ang paglilingkod kay God ay nagpapakita na tinanggap mo talaga si Jesus na Lord. Ang paglilingkod kay God ay nagpapakita na ikaw talaga ay ligtas. Kaya a Christian who had confessed with his mouth that Jesus is Lord, tapos hindi naglilingkod kay Jesus Christ, ay nakakapagtaka. Alam kaya niya ang meaning ng Lord? At nakakatakot ang verse na ito. Matthew 7:21. Nakakatakot ito. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Nakakatakot siya. Kaya, please, hindi ka maliligtas sa pagkukonfess lamang that Jesus is Lord. Maliligtas ka kung talagang ikay servant. Dahil sa pahuling araw daw, maraming sisigaw sa Panginoon, Lord, Lord, Jesus, Lord. At sasabihin ni Lord, ay, teka mo, di kita kilala. Okay, let's talk about servant. Mamaya malalaman ninyo ang relasyon dito sa Pasko. Servant, sa translation ng Greek, ay galing sa translation ng Greek word na doulos. Pero mas malapit na meaning ay slave or alipin. Ayaw lang i-translate sa English na slave. Kasi may bad connotation ng slave, lalo na sa Western nation, na talaga namang kumuha ng mga slaves, bumili ng mga slaves. Kaya, tinranslate nila servant. Sino itong mga slave na ito? Sino itong mga doulos na to? Sila ang mga taong isinuko ang kanilang karapatan upang mapaglingkuran ng iba. Pero teka ha, mas laliman natin ang meaning ng doulos, yung mas eksaktong meaning ng doulos. Noong una, binibili ang mga alipin. Kukuha
kahit noong biblical times, pero para mas malapit-lapit, kahit dito noong ang Amerika bagong nadidevelop, bumibili sila ng mga slaves sa Africa. Pinipili nila yung mga malalakas, mamamasel, malalaki, kasi gagamitin nilang tagapagtrabaho sa kanilang farm. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit ang maraming atleta ay mga black na matitipuno. Kasi pinili sila. At syempre, nagkasawa, nagkaanak, kaya ang lalakas nila. Ang mas eksaktong meaning ng dulos ay ito. Nung una binibili ang mga alipin o pinapanganak sa pamilya ng alipin, at naglilingkod sila sa kanilang amo hanggang sa sila'y mamatay o hanggang magpasya ang amo na palayain sila. Pero, ang ibang slaves ay nakadevelop na ng malapit na relasyon sa family ng kanilang amo. Na kahit malaya na sila ay mas ginusto pa na maglingkod. Malaya na ha, pero they chose to serve. Ang tawag sa kanila ay bond servants. Yun ang meaning ng dulos. Pwedeng may gawin akong iba, pero pinili kong maglingkod. Pwede akong magtrabaho at magpayaman, pero pinili kong maglingkod. Pwede akong makatapos, tapusin kong karir ko, matanggap kong lahat ng diploma, certificate, na siyang pinapalakpakan ng mundo, pero pinili kong maglingkod. Yun ang ibig sabihin ng bond servant. Yun ang ibig sabihin ng dulos. Yun ang ibig sabihin ni Paul nang sinabi nilang, Paul, the servant of Jesus Christ. Si Paul ay Pariseo, meron siyang kapangyarihan, he is a Roman citizen, sumusunod ang tao sa kanya, pero pinili niyang siya'y pine-persecute, pinili niyang kinamumuhian siya ng kanyang mga kabaryo, kabarangay, at naging lingkod ng Panginoong Jesus. Yun ang ibig sabihin ng servant of Jesus Christ. Basta't lumalalim ng relasyon sa Diyos, tumitindi ang desire maglingkod. Willing i-give up ang kanyang karapatan upang paglingkuran si Jesus. Kaya, parang nandito ngayon yung ating mga pastor sa Bicol Nandito si Ramsey. Ramsey, taas nga ang kamay. Kung narito ka. Yeah. Nandito ba si Jano? Nandiyan ka ba? Wala. Yung bang nataas na yun, sinasabing wala o nandito ako? Wala. Wala. Hindi siya nakasakay. Hindi siya nakasakay ng barko. Nandito ba si Topper? Yun, si Topper. Okay. Nandito ba si Benji? Wala. Bakit? Dahil lang doon ang pamilya niya, no? Okay. Alam mo itong mga taong ito, ang dami nilang give up na karapatan para maglingkod. Kaya nakikita sa kanilang katangian ni Paul na nagsasabing, limba, Topper, the servant of Jesus Christ. Napakamahal ng pagkabili sa atin ni Jesus. Binili ni Jesus ang ating kalayaan sa kasalanan at sa parusa nito. At ang ibinayad ni Jesus ay ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. May nagmamay-ari sa atin. Wala kang karapatang gawin mo ang gusto mo kasi hindi ka iyo. Jesus Christ owns you. 1 Corinthians 6:19-20. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. Anong lagi mo sasabihin? Paano ako? Paano ang karapatan ko? Paano ang kasiyahan ko? Paano ako? Paano ako? Hindi mo pag-aari sa sarili mo. Binili ka.
Kaya nais natin ay paglingkuran at luwalhatiin siya. 1 Corinthians 10:31, therefore whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Lahat na nagsasabing, papaano ang kasiyahan ko? Itutuloy ko itong ginagawa ko, papaano naman ako? Puro ka ako. Hindi mo pag-aari ang iyong kamay, ang iyong katawan. Hindi mo pag-aari ang iyong panahon, hindi mo pag-aari. Paano ang pamilya ko? Siyempre una, hindi mo pag-aari ang pamilya mo. Wala kang pag-aari dito kasi binili ka. Napakamahal ng bili sa'yo. Ay, ayaw ko naman ako'y bilhin eh. Di mo naunawaan. Okay. Lagi ko sinasabi na, sandali, ibabalik ko kayo sa verse na sinabi ko doon sa kauna-unahan. Babalik ko yung verse. Romans 8:29. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son. Kindly say, He chose them. Alam mo kung ba't ka nandito? Alam mo kung bakit merong dumating sa buhay mo na nag-imbita sa'yo? Alam mo kung bakit may dumating sa buhay mo na nag-alaga sa'yo? Alam mo kung bakit may dumating sa buhay mong nag-pray sa'yo? Alam mo kung bakit ikaw ay naligtas? Kasi pinili ka. At walang nakita ang Diyos sa iyo na kung ano man. There is nothing in you na kapili-pili. There is nothing in me na kapili-pili. At saan ka iniligtas? Iniligtas ka sa parusa ng kasalanan. Yung mga nagmamalaki, huwag mo akong pakialaman, hayaan mo na ako sa buhay ko. Pagka laging binabanggit yung kasalanan, hindi mo alam kung gaano kakamahal ng Diyos na walang tigil, walang humpay, na sinasabi sa iyong, come on, gusto kong ikay makasama hanggang dulo. Bakit? Kasi kung hindi kita kasama, pupunta ka sa parusa ng kasalanan. Pupunta ka sa lugar na kung saan ay walang tigil ang apoy at paghihirap. Pupunta ka sa lugar na mga kasama mo ay mga demonyong nagrebelde sa Panginoon. Pupunta ka sa lugar na kung saan ay puno ng kadiliman. Pupunta ka sa lugar na puro sakit, puro hirap, at walang pag-asang makaligtas. Pupunta ka doon at doon ka iniligtas ni Lord. Kaya ikaw ay pinili. Wala kang karapatang magsabing ang buhay ko'y akin. I will do what I want. No! Binili ka. Hindi ka basta kinuha, hindi ka basta pinili. Binayadan ka. Binayadan ng parusa ng kasalanan mo. At sino ang nagbayad? Hindi naman kapwa-tao mong nagkakasala eh. Ang nagbayad dito ay isang Diyos na kinuha ang katawan ng tao. Hinayaang siya'y hiyain, humiliated. Hinayaang siya'y pahirapan ng mga pipitsugin nila lang. Na akala mo'y kung magdadaling, akala mo'y kung sino. Akala mo silang may hawak ng mundo. Hinayaan ng isang Diyos na gawin yun sa Kanya. Bakit? Kasi yun ang bayad na kailangan para iligtas ka. And then sasabihin mo, hayaan mo na ako dito. Hindi ko pinapakalman. Kasi kailangan nating pakalman. You were chosen. You know what? You do not belong to yourself. For God bought you with a high price. Every time na may tukso sa'yo, sabihin mo, ni wala akong karapatang kagatin ang tuksong yan. Bakit? Ni hindi ko pag-aari ang katawang ito. Binili ako ng Diyos. Kapag gusto mo magpatamad-tamad, ayaw mong paglingkuran ng Diyos, sabihin mo, wala akong karapatan na hindi maglingkod sa nagligtas sa akin. Ang paglilingkod na nais ng Diyos na gawin nating lahat ay ito.
Para at least alam natin, ano ba pastor yung paglilingkod na yan? To win soul and make disciples. Dalawa yan ha. Ikaw ay nagwiwin ng soul. Ikaw ay nag-i-invite. Ikaw ay nag-share. Ikaw nagtetestify. Ginagawa mo ang lahat para lumapit sila sa Panginoon. You're doing everything. Bakit? Alipin ka eh. Bond servant ka eh at pinili mo yun. Hindi ka pinilit, pinili mo yon. And then, after winning soul, you make them the disciple of Jesus. Kaya inaalagaan mo yan. Talaga binabantayan mo ang kaluluwa niyan. Bakit? Iyon ang paglilingkod na hinahanap ng Diyos. Katulad ng paglilingkod na ginawa niya sa mga disipulo. Yes, He was talking to crowds, a lot of people. Pero no, ang marami niyang time inubos niya doon sa 12. Kung gano'n ang ginawa ni Jesus, ang sabi niya, do what I did. I gave you an example, do what I did. Kaya kung gusto mong maglingkod sa Diyos, kailangang meron kang life group. Meron kang inaalagaan. At para magsimula yon, ikaw ay kailangang member ng life group. Gayahin mo lang ang ginagawa ng life group leader mo sa'yo. Are you there? Mahirap pong maglingkod? Hindi. Gagayahin mo lang yung ginagawa ng life group leader mo. Ang paglilingkod na nais ng Diyos na gawin natin lahat ay win soul, make disciples. Kasi it is His will that no one should perish. Maaring ang calling mo ay to be a businessman or businesswoman. Maaring meron kang tindahan, meron kang restaurant, meron kang buy and sell. Maaring ang calling mo ay to be a teacher, to be a nurse, a doctor, or a politician. Maaring ang calling mo is to be an engineer, or maging VA. Pero yan ay specific calling. Ang calling sa lahat at walang exempted dito ay ipakilala natin si Jesus sa lahat ng tao at gawing disipulo sila ng Panginoong Hesus. Walang exempted. Kahit pa ikaw ang pinakadakila dito sa ating gitnang ito, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, kahit pa naman ikaw ang pinakawalang alam, from extremes, walang exempted. Lahat tayo ay tinawag upang ipakilala si Jesus sa maraming tao. Pastor, Pasko ngayon, pwede kang medyo light ang message. Pasko nga eh. Kaya kailangang marinig natin yung reason kung bakit dumating ang pinagdidiwang natin. He came to serve and gave His life as ransom for many. At tulad ng mga mabubuting Panginoon nung una, yung mga benevolent lords nung una, nung kasi laging nang gano'n ang mga government laging may king, ganyan. At yung benevolent king, nag-aalaga siya ng kanyang mga nasasakupan. We have the kindest, the most loving Lord. At aalagaan din tayo ng ating Panginoon kapag tayo ay kanyang mga alipin or servant. At idadagdag ng Panginoon natin ang lahat nating kailangan kung uunahin natin siya at maglilingkod sa Kanya. Akala kasi pag naririnig ito, ang akala one way eh. Akala, uy, ako pala ibinili, maglilingkod ako. Akala mo ba magpapatalo ang Diyos sa'yo? Alang-alamang mas mabuti ka pa kaysa sa Kanya. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ako'y nagpunta dito para maglingkod, hindi para paglingkuran. At ito ang pangako ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Dahil hindi ka naman makakapaglingkod pagka hindi ka nagmamahal. Ito ang pangako ng Diyos. At idadagdag ng Panginoon lahat na kailangan mo. Bakit ba tayo maglilingkod sa Diyos? Una, may katumbas siyang reward sa langit. Christians, isa sa mga reasons kaya ikaw ay buhay pa. Intindi.
ay binibigyan ka ng Diyos ng chance na makapag-ipon ng yaman or reward sa langit katumbas ng paglilingkod na ginagawa mo sa lupa. Kala ko po kaya ako'y buhay pa yan, dahil ako'y nag-exercise, the muscles, at I'm eating right. Christian, sa kabaitan ng iyong Panginoon, God is giving you all the time and opportunity to gain wealth in heaven, called rewards. Ito'y katumbas ng paglilingkod na ginagawa mo sa lupa. Alam mo bang rewards na to? Ang rewards na ito, hindi mo ma-earn sa langit. Kahit pa ikaw ang pinakamagaling na negosyante sa lupa, pagdating sa langit, wala nang negosyo. Wala nang makukontrata doon. Kaya kung gusto mong yumaman sa langit, ang paraan lamang maglingkod ka sa lupa dahil may katumbas yung rewards pagdating sa langit. Paglilingkod na hindi mo magagawa sa langit, sino naman ang iyong share-sharean doon? Lahat ngayong nakapasok dahil kilala ang Panginoong Hesus. Saka na ako magsisipag pag ako'y nasa langit, alahoy, hindi na kailangan. Dito ka magsipag, dito ka servant, at dito ka tinawag at sinabihan ng Diyos, win soul, make disciple. Dito, dito, dito. Alam ba ninyo kung bakit lumalaki ang church? Lumalaki ang building? Because God has an intention na na lahat tayo'y maglingkod sa Kanya. At saan natin ilalagay yung mga inilalapit natin sa Panginoon upang sila man ay sumigaw ng and the angels cry, holy. Para naisin din nila yung ninanais ng mga bagong espiritu. By God's grace, banda-banda dyan, very near, magkaka-second service tayo. Kaka-second service tayo. Nakausap ko si Conrad Talagang pang alas 11 daw talaga siya Conrad, ha? Kaya, inspirasyon ka. Kaya yung mga pag dumadating ay nasa kalagitnaan ako, pang second service ka talaga. Okay? Paano ho yun? Di mag-i-start naman tayo ng mas maaga, alas 8. Ito yung alas 4 ay naglalaban na. Para sa inyo ang alas 8, Very near. By God's grace, baka next year mangyari na yon. Hebrews 6 verse 10, for God is not unjust, He will not forget your work and the love you have shown. Ang Diyos ay matuwid. Hindi niya kakalimutan yung mga sakripisyo mo. Hindi niya kakalimutan yun. Bakit? Hindi kasi lahat ng Christian ginagawa yon. Kaya kitang-kita niya ang mga Kristiyanong naglilingkod. At hindi niya kakalimutan yun. Ano pa? Our service supplies the needs of the Lord's people. Our service causes others to thank God. 2 Corinthians 9:12, for this ministry of service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many expressions of thanksgiving to God. Ano pa? Our service causes others to praise God. 2 Corinthians 9:13, because of the proof this ministry provides, the saints will glorify God. And letter E, we serve because God loved and served us first. Kasi pinaglingkuran din tayo ng Panginoong Hesus. Maibigay lang natin ang ating tinanggap. Gayon din ang paglilingkod sa Diyos. I pray ma-reveal sa iyo kung paano ka pinaglingkuran ng Panginoong Hesus. We can love and serve God because He first loved and served us through Jesus Christ. 1 John 4:10, and love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins.
Ito ang pag-ibig, hindi sa mahal mo ang Diyos. Ang dami nagsasabi, Lord, mahal kita, mahal kita. No, 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 no. Ito ang love, ito ang bumubuo sa pag-ibig na na mas una kang minahal ng Diyos at ipinadala ng Diyos ang kaisa-isahan niyang anak upang bayadan ang sakripisyo ng ating kasalanan. Yun ang love. Hindi po, mahal kong Panginoon, response na lang yan. Kung pansin mo, hindi ka gaanong naglilingkod sa Diyos, busy ka sa mga mas pinaprioritize mong gawin. Alam mo ba itong pag-attend na ito? This is, how do we call this? Ano pong oras anong tawag dito? Service. Why? Kasi may mga give up kang karapatan. Anong give up mong karapatan? You have to be in the house. Family reunion. You have to be somewhere. Pero you decided to be in the service. Kung pansin mo, hindi ka gaano naglilingkod sa Diyos, may kinabibisihan ka. Alam mo ba yung word na yon? Kung gaano ka kapangit ang dating sa Diyos. Yung wala ako dyan kasi may kinabibisihan ako. Kahit hindi mong mang-reject. Kahit hindi mong mang-reject ng love na ino-offer ng Diyos. Sana nag-respond ka in a way na, Lord, salamat sa pag-ibig mo, kaya mahal kita eh. Alam ko minahal mo ako eh. Dapat ganun eh. Pero itong response mo, o noong iba, mas may pinili akong mas mahalaga. Sakit. Uulitin ko. Paano kung di ka napili? Sino tayo para pag-aksayahan ng oras? Hindi, Pastor, ako ang nagbigay ng oras. Unang nagbigay ang Diyos ng oras. Hindi nga lang oras ang binigay eh. Buhay. Kinahabagan tayo ng sobra. Kinahabagan lang tayo. Oh, I pray, pumasok sa puso. Para wag tayong kung mag-aastay, akala mo'y kung sino. Kinahabagan lang tayo. Kung hindi tayo kinahabagan, saan tayo pupulutin? Kinahabagan lang. Walang maipagmamalaki. Pag nagpapakilala sa atin ng Diyos, natural response ay nasaing mahalin at paglingkuran siya. Ang buhay na hindi naglilingkod sa Diyos ay buhay na sinasayang. Buhay na walang saysay. Buhay na walang meaning. Tutulog, gigising, kakain, tatrabaho. Tutulog, gigising, kakain, magtatrabaho. Tutulog, gigising, kakain, magtatrabaho. Tutulog. Tapos. Buhay na walang saysay. Pero imagine, everything na ginagawa mo sa lupang paglilingkod, ang sabi ng Diyos na matuwid, hindi mawawala ng saysay ang lahat na paglilingkod na ginagawa mo para sa akin. Mahirap pong maglingkod sa Diyos. Mahirap kung hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag naglingkod ka lang dahil sa takot ka sa Diyos, what you are doing is duty and obligation. Kapag naglingkod ka naman na may selfish interest, gusto ko, I'm in the stage, kita ako. Gusto ko na, pag ako'y tumulong, alam nilang ako ang nag-donate niyan, ako nagbigay niya. Kung ikaw ay naglilingkod na may selfish interest, wala ang puso doon. At kung wala ang puso, ginawa mo yun ng walang pag-ibig, walang saysay ang paglilingkod. 1 Corinthians 13:3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Kung ako'y umiibig, kung ako ay nagpa-prophesy, kung ako'y nag-speaking in tongues, pero wala akong pag-ibig, para lamang akong maingay na symbols. Ang servants ni Christ ay selflessly naglilingkod. Selfless. Mapagpakumbaba.
Ang desire niya is to please his master. Walang paimportansya. Ano kung hindi ka mapansin? Ano kung hindi ka ma-recognize? So what? You're not doing it for man, you're doing it for God. Wala itong pagpapanggap, wala itong pretensyon na akala mo you're so busy, pero sa totoo naman alam mong hindi ka naghahanap ng kabayaran. Ito ang tunay na paglilingkod. Lucas 17 verse 9 and 10, and does the master thank the servant for doing what was told to do? Of course not. Verse 10, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Paano ito magagawa ay mahirap? Mahirap ang maglingkod eh. Paano ito magagawa? The servants of Christ consider their lives on earth as a brief time of preparation for eternity. Ang mga servants of Christ, para talaga makapaglingkod, ang tingin niya sa panahon sa mundo ay maikling panahon ng paghahanda sa walang hanggan. Ito'y preparasyon lang. Kung akala mo ito ng buhay, ay siya ka. Kaya ka pa maglingkod, ang gusto mo paglingkuran ka. Itong buhay Come on! Mga bata! Sige, gawin niyo lahat. Paglingkuran niyo ako. Sige, masahe. Lahat. Gawin mo ito. Palibutan ako ng mga servants. Kung dito ka, kung ito ang buhay mo. Pero kung gusto mo talagang maging true servant of Christ, ito ang kanilang mindset. Ang buhay dito, ang maikling buhay dito, preparasyon lamang yan sa buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Ang mga paghihirap, yes, may paghihirap. Sabi nung isang pastor natin sa Bicol, talagang sa uladong ko ng lasa dito ng tuyo na isda. Ay dito ang produkto isdang tuyo Abay sa nga naman, pinadala na ako Yung tapang isda. Mali yata yung... At tinapang isda, yung smoked fish. Sabi ko, sa susunod, huwag ka na magdala ha. Dahil pagdadala mo pagkadami-dami okay na yun. Ayun pala ang produkto doon. Kahit naman gayon ang tiyo ko na may nananaba. Ang paghihirap or struggles dito ay hindi mapapantayan ng glory at reward na naghihintay sa atin. 2 Corinthians 4:17, for our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Yung mga paghihirap dito, hindi naman yan magtatagal. Pero ito ay magbibigay sa atin ng kaluwalhatian na vastly outweighs, na hindi mo may ipares sa paghihirap na nararanasan mo. Sobrang laki ng reward. Now, iisa po ang hinihintay ng servants of Christ. At ako'y magtatapos na. Isa lang hinihintay ng mga yan. The moment that God will say, well done, good and faithful servant, enter the joy of your master. Paano kung papasok ka sa langit? Papasok ha. Tapos ang narinig mo lamang, uy, nandito na pala. Next. Anong next? Wala man lamang, well done. Bakit? Alam mo yung ikay mapuri ng boss mo? Good job! Alam mo yung mapuri ka ng parent mo? Ay, talaga namang ako'y proud na proud sa anak ko. It feels good di ba? Papaano kung ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang lumikha ng langit at lupa, ang walang simula at walang katapusan, ang magsabi sa iyo, well done my son. Pupurihin ka ng Diyos. Pupurihin ka ng Diyos. Yun ang ating hinihintay na marinig habang papasok ng langit. Anak, ang galing ng ginawa mo, anak. Well done.
In conclusion, eto na, papasok ng Pasko. Marami sa may mga great and extraordinary na ginawa para sa Diyos dito sa lupa ay nagawa ng tao na tinanggap na siya ay servant of Jesus Christ. Wala kang magagawang dakilang bagay para sa Panginoon if you will not accept and recognize that you are a bond servant, a doulos of Jesus Christ. Isa si Mary sa may mga dakilang ginawa para sa Diyos. Ang pinakapinagpalang babae. Bakit? Bakit napakadakila ng ginawa ni Mary? Let me read it to you. Lucas 1:30 to 38. Pero may mga ano yan. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God." Kasi nagulantang si Mary sa greeting sa kanya eh. And then sinabi na ng angel, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." How will this be? Paano magyayari to? Mary asked the angel, "Since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Mary, kahit ikay hindi pa nakakakilala ng lalaki, ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at ang kapangyarihan ng Diyos Almighty will come to you. Kaya ang banal ay ipapanganak at tatawagin siyang anak ng Diyos. Heto na po. Lucas 1:38. The reason why anyone can do a mighty thing for God. Mary says, "I am the Lord's servant. I am the Lord's servant." Mary answered, "May your word to me be fulfilled." Then the angel heard. Kung gusto mo ng reward sa langit, kung gusto mo na marinig yung "Well done, my good and faithful servant," kung gusto mo na may mga dakila kang bagay na magawa dito sa lupa sa maikling panahong ating ititira dito, there is only one way. Call yourself Ito, Jonas, Jolie, the servant of Christ. All the servants of Christ arise, and let's call our God holy. Holy, holy. Generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, whole creation cries, holy, you are lifted high, holy,
God sing. And holy to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Once again. And the angels cries, holy. Can we sing it in a soft voice? Angels cry. Now, this is what you're going to do. Call out your name. Halimbawa, ang pangalan mo ay Melody. And then sabihin mo, Melody, the servant of Jesus Christ. 1, 2, 3, go. Once again. Once again. At lahat ng servants of Christ, come on. Worship. Worship your King. Angels cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
2026 is the year of more. More service. More worship. More praise. More love. More giving. More of God in our lives. More of God's presence in our lives. More. 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 Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, holy, holy, hear your people sing, holy. You will always be Holy. Once again. and the angels cry. As we sing holy, we become holy. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Holy. holy forever. Holy God. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Mapapansin mo, matinding kilos ng Diyos sa buhay mo na ikay makakasamba pa ng higit kaysa dati. Makakapaglingkod ka ng higit kaysa dati. Magugulat ka sapagkat ito ang kilos ng Holy Spirit sa iyo ngayon. You will serve God. At huwag kang mag-alala, hindi magpapatalo ang Diyos sa iyo. As you serve Him, kahit hindi na yon ang target mo, kahit hindi na yon ang ninanais mo, pero as you serve Him, He will add whatever you need. This 2026, our cry is holiness.
And as we cry, holy, we become holy. This 2026, mapapansin mo, ang daming mag-give up ng kanilang addictions. Maraming ilalagay na nila ito sa trono ng Diyos as their sacrifice of praise. Bakit? Sapagkat they have received God's love and now this is their response. They received God's love, that's why they're loving back. Maraming magsusuko ng buhay sa 2026. Makikita mo ang iyong pamilya na kasama mo. Makikita mo ang kakaibang paglilingkod ng kapatid mo, ng kaibigan mo, ng member mo, ng life group leader mo, ng church na ito. JA1 Rosario, you are a serving church. Tell your neighbor, you are the servant of Jesus Christ.